Ako si Daphne Huron, gaganap bilang director. Ako si Sophia Phoenix, gaganap bilang narrator. Ako si Mary Veronica Esdemesa, gaganap bilang Nato. Ako si Lester Cobrador, gaganap bilang Ambet. Ako si Jia Bakali, gaganap bilang kliyente 1. Ako si Sabrina Kim, gaganap bilang kliyente 2. Ako si Jana Isidro, gaganap bilang kliyente 3. Ako si Carl Gatpayat, gaganap bilang lalaki. Ako si Colinda Naal, isa sa mga editors. Ako si Mika Sofia Di Marcelo, isa sa mga editors. Gaganap ang dula sa maliit na apartment na nagsisilbing opisina ni na Ambet at Nato. Makikita sa entablado ang dalawang magkahiwalay na mesa na kinalalagyan ng tig-isang laptop at printer. Tambak ng papel at ilang libro ang parehong working desk. May isang mas maliit na mesa kung saan nakalagay ay isang bote ng fresh milk, canisters ng kape, asukal at creamer at ilang baso at tasa. Sa likod ng working desk ni Nato ay may bookshelf na puno ng history at literary books. Sa sahig ay may nakakalat na kahon na puno din ng mga papel. Ang pinto sa kaliwa ay palabas ng apartment. Ang pinto naman sa kanan ay papasok sa kwarto kung saan naroon din ang CR. Pasado alas 7 na ng gabi, kasalukuyan. Madilim ang entablado. Maririnig ang voice-over ni Nato na binabasa ang isang sulat sa saliw ng makabagbag damdaming musika. 1800, 900. Mahal ko ang Oryang. Mali ka. Hindi kita nakasalubong upang sa dulo ng kalsada, ako ay liliko sa kanan at ikaw sa kaliwa. Sapagkat saan man tayo dalhin ng ating pakikibaka, ikaw lang ang aking itatangi at makailang ulit na ihaharap sa pulang bandila. Hindi tayo nagpalitan ng mga kwento upang sa pinakahuling tuldok ng pangungusap, ang karugtong ay alingaw-ngaw ng katahimikan. Walang pagod kitang aawitan ng himnong pambayan, Oryang. Dahang-dahang magbubukas ang ilaw. Makikita nakaupo si Nato sa harap ng mesa niya. May hawak siyang papel. Titig na titig siya sa nakasulat dito. Hindi kailanman ako mauubusan ng salita upang may alay sa'yo bilang mga tula. Maging ang bulong at buntog hiningay magpapahayag ng pagsintan sa tulad mong umiibig din sa bayan. Iinom ng gatas sa baso nakapatong sa mesa niya. Hindi tayo sabay na tumawa. Nagkatinginan at tumawa pa ng mas malakas. Upang sa paghupa ng halakhak ay may butil ng luha na namimintana sa ating mga mata. Loobin man ng may kapal na pansamantala tayong magkawalay. Tandaan mong ang halakhak at sigaw ng ating mga kasamahan ay sa akin rin. Hindi ka dapat masabik sa atin, sapagkat ako'y mananatili sa iyong piling. Labis nakikiligin. Tangina ka talaga, Ambit! Ang likot na utak! Saktong papasok naman si Ambet. Mura agad, wala man ng beso-beso. Gago! Mapapamura ko sa ganda nitong gawa mo. Dali! Ikaw magtuloy! Ituturo kung saan siya tumigil sa pagbabasa. Ayoko, buduin yan. Dali na! Sayang yung music oh, matatapos na. Kukunin ng papel, babasahin ng mabilis. Hindi kita niyakap ng ilang ulit upang sa pagkalas ng mga braso ko sa iyo ay maramdaman mong iniwan kita. Habang buhay akong magiging tapat sa ating panata, Orya. Kapara ng binitiwan kong sumpa sa ngalan ng bayan, tayo ay mananatiling katipan, kawalan bayan ng ating pamahalan. Lagyan mo naman ng feelings, tol. Para namang hindi si Bonifacio yung nagsasalita eh. Sasakyan ng trip ni Nato. Hindi tayo bumuo ng mga alaala upang sa muli mong pagising ay maisip mong hindi tayo nagkasama sa pagkikitigma. Hindi ko man hawak ang bukas. Nais kong tanganan mo ang aking pangako nilang ulit kong pipiling mabuhay at pumanaw upang patunayan sa iyong manika. Hindi ako bumati sa simula upang sa uli ay magpaalam. Ikaw ang aking bayan, nagmamahal, Andres. Nak ng paksit! Aagawin ng papel. Ibang klase ka talaga, tol. Saan mo hinugot to? Para yan sa crush ko nung college.
Tinig ko lang para magmukhang para talaga kay Oriang. Lalapit sa mesita, iinom ng gatas. Pero yung dinagdag mong footnote talaga yung nagpapastig sa sulat na to eh. Babasahin ang footnote. Ibinigay ni Julio Nakpil ang liham na ito kay Oriang ilang gabing makalipas ang pagpaslang kay Andres sa Morogondon. Bangis eh, di ba si Nakpil yung ipinalit ni Oriang kay Bonnie? Tatango lang si Ambet, halatang walang gana. Ikinaganda ni Oriang to, tol. Ikinaganda rin ng Facebook page ng dikasure.com. Hanggang ngayon, ang dami pang nagla-like at nag-share. Kita mo? Kahit ano naman yata ang tungkol sa pag-ibig, pinagpipiestahan sa FB. Nabasa mo yung comments. Natatawang babasahin ang comments sa laptop. #Galawang Supremo. Daming feels. Kilig much. Anakan mo ko, Andres. Si Bonifacio ang tunay na Hokage. Hats off talaga sa'yo, tol. Huling-huli mong kiliti ng mga babaeng to. High five! Hindi sasagutin ni Ambet ang high five ni Nato. Umiiling-iling na iinom ng gatas. KJ mo naman. Di mo man lang tapatan yung energy ko. Hindi iimik si Ambet. Huy! Ambet! Anong problema mo? Yan ang problema ko, yung mga comment na binasa mo. Bakit? Ayaw mong pinupuri ka? Eh hindi naman ito first time na nag-viral yung sinulat mo. Hindi ulit iimik si Ambet. Konting kayod pa, tol. Mapapataob na natin ang BuzzFeed at boardpanda.com. Sino mag-aakala na may papansin sa website natin? Kapag dumami pa ng dumami ang mga kliyente natin, mag-hire na tayo ng contributor para may katulong ka sa pagsusulat. Sunod-sunod na yan. Unting-unti lalaki ang team natin hanggang sa maging full-blown company na ang dikasure.com. Kaching! Kaching! Iinom ng gatas. Nababother na ako, Nato. Nababother saan? Na maraming naniniwala na totoo yung mga article na nalabas natin sa website. Kagaya niyan, pala ng mga tao, legit na sulat yan para kay Oriang. Eh di ba yun naman ang goal ng dikasure.com? Mag-publish ng historical fiction at articles na patok sa market natin. Pero, hindi kasama sa goal ang paniwalain ng mga tao sa mali. Wow. That escalated quickly. Advance kasi ako mag-isip. Alam mo, tol, funny ka. Eh alam naman ng tao na fiction ang content ng website natin. For entertainment lang. Hindi lahat nababasa yung disclaimer natin. Yung iba, kahit nabasa man nila, nisip pa rin na totoo yung laman ng mga article. Most of all, marami sa kanila, walang idea kung anong historical fiction. Hindi na natin problema yun, Ambet. Problema natin, nagpapakalat tayo ng maling impormasyon, ng maling history. Teka nga, bakit ba biglang pagbalik mo dito may ganyan kang realization? Sino bang kasama mo mag-dinner? Si Buddha? Iinom ng gatas. Nung isang linggo ko pa to iniisip, nung i-release natin yung throwback article na quotable quotes ni Teta, nung inamin niyang nag-STD siya dahil kay Manong J. Tol, ano namang kinalaman nun? Nilista mo lang naman yung mga pamatay na berada ni Teta. Teka, nasa na ba yun? Hahanapin sa mesa ang draft ng article. Lahat ng nakasulat dun, hindi totoo. Makikita ang papel. O eto, talaga namang sinabi ni Teta to sa interview. Number 1. Gagayahin si Chris Aquino. I grabbed his genitals. I wanted to crush it. I told him, ilang beses mo na ba akong kailangan gaguhin? Tangina, baog na siguro si Manong J. Number 2. Ang dami ko nang tiniis in the name of loving J. I'd be a liar if I said I didn't love him anymore. O diba? Verbatim naman tong lines na to. Number 3. I'm angry because I loved him with all my heart. Ibigay ko ang lahat. Hindi niya nakontrol ang temper niya. Hindi mo gagawin yan sa anak ng isang taong inassassinate. O alin ang hindi totoo dito? Hindi si Manong J ang nanghaw ng tulo kay Teta. It's the other way around. Saang tabloid mo naman nasagap yan? Sinabi sa akin nung driver ng Grab na nasakyan ko last week yata. Magsa-sign of the cross. Siya raw ang teacher na ni Teta sa driving lessons. Narinig daw niya mismo si Teta na nagkukwento sa isang kaibigan niya na may STD siya. Ambet naman! Ba't ka naniniwala sa driver ng Grab? Ikaw, ba't naniniwala ka kay Teta? Wala akong sinasabi na naniniwala ako kay Teta. Ang importante sa akin, nagbayad sila para ilabas yung article
para ma-promote yung nakakadiring remake ng Pido Dida. That is exactly my point, Nato. Ipinagpapalit natin sa pera ang katotohanan. To think na showbiz scandal pa lang yan. Paano pa yung sinusulat natin tungkol sa Philippine history? Perfect example tong love letter ko, no? Ni Bonifacio. Yes, perfect example yung love letter na yun ng isang bagay na nagpapalakas ng negosyo natin. Narinig mo? Negosyo natin. Create natin ang Dcasure.com para kumita, hindi para magturo ng subject na makabayan. Ganun na lang ba yun? Sa ngayon, Ambet, oo. Ngayon pa nga lang natin nararamdaman na may income tayo sa website. Nakabili na tayo ng sariling domain. Nakakapag-boost na tayo ng post sa Facebook. We are on our way now sa pinapangarap nating jackpot. Pero, Nato, kahit kailan ba di mo naisip na may social obligation tayo? Sa lagay ng Pilipinas ngayon, kung kailan may banta ng batas militar at federalismo, at kung kailan wala ng kwenta ang Constitution, di ba dapat nagko-contribute tayo sa pagtataguyod ng katotohanan? Yuyugyugin si Ambet. Huy! Si Ambet ka ba talaga? O may sabi ka ni Pia Ranada ng Rappler? Tol, di mo dapat iniisip yung mga yan. Ang isipin mo, padami na ng padami yung ads natin sa website. Lalapit sa laptop. At itong FB page natin. Kasing dami na ng likes ng kapuso mo, Jessica Soho. 8,290,527. 8,290,527 ding taong lulukuhin natin. Followers ang tawag dun. Isipin mo, ha? Di hamak na mas maraming likers ang page natin kaysa sa combined likers ng page ng National Historical Commission of the Philippines, National Commission for Culture and the Arts, at Official Gazette of the Republic of the Philippines. Ibig sabihin, mas gusto tayo basahin ng mga tao. Yun nga ang point ko. Dahil tayo na ang sinusundan nila, hindi ba tama na we give the truth they deserve? Ayaw nila ng truth. Masakit kasi yung truth. Kaya nga sakay na sakay sila sa pag-romanticize natin ng history. Yun ang gusto ng mga Pinoy, drama. Hindi makakaimik si Ambet. Mararamdaman niya ang paghilab ng tiyan. Titingin sa wristwatch. Mag-aalas 8 na. Magtrabaho na tayo. Ang dami nating 12 midnight deadline. Uupo si Ambet sa harap ng laptop niya. Tititigan lang niya ang screen. Halatang naiinis. Magriring ang cellphone ni Ambet. Agad niyang ika-cancel. Ihaharap kay Ambet ang laptop. Nakita mo ba to, Tol? Sa sobrang successful ng website natin, may nanggagaya na. Ito. Sulatinbayan.com? Yan yung binangkit ko sa'yo last time. Gayang-gaya yung format natin. Tangina tong Teodi Agoncillo na to. Walang originality. Magriring ulit ang cellphone ni Ambet. Hihilab ang tiyan niya. Teka lang, Nato. Banyo na ako. Nagmamadaling papasok sa CR si Ambet. Haharapin ulit ni Nato ang laptop. Mamaya, may kakatok na napakalakas. Agad itong pagbubuksan ni Nato. Si kliyente 1 ang kumakatok. Bakla, katipo ni Alfie Lorenzo. May dalang 2 kahon ng pizza. Ni hao! Welcome to the Philippines, Republic of China! Bebeso kay Nato. Oh, Tito Alfie, gabi na. Ano pong sa atin? Tuloy-tuloy sa pagpasok si kliyente 1. Diretso sa mesita para ilapag ang dalang pizza. Maaga kasi nag-pop up sa shoot eh. Malapit lang dito ang location, kaya naisip kong bumisita. Ayan, pizza. Yung may sangkatutak na pineapple. Pa-thank you sa magandang serbisyo ninyo ni Ambeta. Kamusta nga po pala ang feedback ng management doon sa sinulat nating article para sa comeback movie ng The Hunks? Palong-palo yung write-up nyo. Ang bilis umingay ng Becky KK dahil doon sa pinublish nyong kunyaring sulat. Kakain ng pizza. Uy, kain! Si Ambet po ang dapat purihin nyo. Kukuha ng pizza. Sa kanyang idea po yun. Nakakaantig kasi talaga. Ito nga at nag-print pa ako ng kopya para ma-share ko sa mga amiga. Kukunin sa bulsa ang sulat at madamdaming babasahin. Marso 12, 1897. Kasamang iban, wala nang dapat ilihim. Wala nang dapat ikatakot. Ang namamagitan sa inyo ni Guillermo ay isang muka ng pagmamahal sa bayan na hindi dapat itatwa. Bagkus, ito ay marapat na ihayag
at taas noong ipagmalaki. Ang bongga ng words, itatwa, ihayag, parang hinalukay sa baul. Itutuloy ang pagbabasa. Napagpulungan na sa Kamara Negra ang inyong paghahapag. May mga pagtutulman na nindiga sinapingkian at kidlat na ang piniling ninyong landas ay hindi naman salungat sa isinulong ng samahan. Kabog! Well-researched talaga. Best in sibika at kultura. Itutuloy ang pagbabasa. Kayo ni Guillermo ay hindi naiiba kanino man. Taglay ninyo ang parehong giting at tapang na kayang pumunit ng sedula at humarap sa putok ng revolver. Ito ang simula ng tunay na kalayaan. Hinihintay ka ni Guillermo sa Calle Benavides, ang inyong supremo. May pag-asa. Antarush! Mga Becking Katipunero na nagtatanan. For sure, magbo-box office yan, Becky KK. Magdilang Angel Casana. Laking tulong talaga ng website nyo eh. Kabog, at least ngayon di ko na kailangan mag-impento ng kung anik-anik na expose para lang ma-interview yung mga alaga ko. Maririnig ang sigaw ni Ambet mula sa CR. Humahangos siyang lalabas. Nagtataas pa ng shorts. Ha! Nato! Grabe yung tae ko. Kaugis na mukha niyo sa Elizal, oh. Kamukhang kamukha. Ang sarap naman! Sarap ng pizza, oh! Kain ka, iho. Mukhang nalipasan ka ng gutom. Ambet, tuwang-tuwa si Tito Alfie dun sa sinulat mo para sa movie ng The Hunks. Pag swinerte, kakakunin ka ng writer ng Star Cinema. Hindi imposible yan. Lalo na kung mas gagalingan mo sa susunod kong ipapagawa. Hindi na po kasi ako. Ipinasok kasi sa pelikula si Bea Alonzo. Siya yung gaganap na Gabriela Silang. Naisip ko, maganda kung gagawa ulit tayo ng viral letter. Pero this time, tungkol naman sa mga tomboy na revolusyonaryo. Kunwari, may sikreto kapampiyangan itong si Gabriela. O diba, parang true to life story ni Bea. Kaya ba yun ha, Ambet? Ano kasi, Tito Alfie, baka makarma na tayo pag dinagdagan pa natin yung pagsisinungaling. Baka mag-flop yung pelikula. Sige ka. Naku, takot lang sa akin ang malas. Kakampi ko ang Diyos. Kaso, marami pa tayong pending, di ba Nato? Okay na, Ambet. Chicken lang naman daw yung request ko, sabi ni Nato. Don't worry, i-recommenda kita sa mga bossing ng Star Cinema. Oh, gusto mo yun, di ba? Pakis nga! Bantulot na hahalikan sa labi si Kliyente 1. Tanginat, Nato! Wait! Ay, ang arte. Pabuenas lang. Wala namang mali siya. Tanggap yan sa kultura natin, di ba? O paano? Iwan ko na yung pizza. Pagbalik ko, catering na ang dala ko. Pebeso sa dalawa. See you, mga ihok, guwapito. Lalakad palabas si Kliyente 1. Tito Alfie? Yes? Bakla po ba si Papa P? Naku, panoorin niyo tong Becky KK at kayo na humusga. Babush! Tuluyang lalabas si Kliyente 1. Ang showbiz talaga nitong si Tito Alfie, no? Wala na tayong pinag-iba sa kanya. Showbiz na, sell out pa. Ba't ba ang asim-asim mo? Ba't tumanggap ka na naman ng panibago? May additional na bayad naman yun. Tsaka di naman urgent. Hindi mo ba gets yung concern ko, ha, Nato? Na hindi na ako sigurado sa ginagawa natin. Ano, quit ka na? I'm considering. So seryoso ka talaga dun sa pinagsasabi mo kanina? Mukha ba akong nagde-joke? Oo, kasi malaking joke yung reason mo na niloloko ng dcasure.com ang mga tao. Ang tagal natin kinonceptualize yung website, tapos ngayon, mo lang maisip yan? Kasi ngayon, totoo na siya. Technically, nagmamanipulate na tayo ng consciousness ng tao. That's what's bothering me. Nasaan na yung Ambet na excited sa lahat ng ex-dilat contract na pinirmahan natin? Kukuhanin sa desk niya ang makapal na pile ng papel. Ayan, nasaan yung Ambet na kating-kating magsulat para sa lahat ng kliyente? Pwede naman nating i-terminate yung mga kontratang yun, di ba? Lasing ka ba o durog? Paano kung talagang ayoko na? Ambet, may kontrata ka. May kontrata tayo. Negosyo to, hindi laro-laro na pwedeng ayawan na lang bigla. Saglit na katahimikan. Kukuha ng panibagong baso ng gatas si Nato. Iinom. Nagbabasa sa laptop. Uy, interesting to. Mini festival ng mga play tungkol sa martial law. Nood tayo. Siguradong marami tayong makukuhang materials dito.
Nakatitig pa rin sa screen. Di ba sabi ko, hindi magpapublish ang Dcasure.com ng kahit anong may kinalaman sa martial law? Ay, oo nga pala. Sorry, tol. Pero malay mo, tol. Baka may isang play doon na tungkol sa lola at lolo mo. Hindi iimik si Ambet. Back to work na nga muna. Biglang tatayo. Nato, napapaginipan ko na sina Cory at Ninoy. Si Ninoy, habang nakapanglumbaba, bigla akong pinakyo. Si Cory naman, nakalaban sign siya nung una. Tapos biglang itinutok niya sa akin yung daliri niya. Sabi niya, Regan! Pagtatawanan ni Nato si Ambet. Huwag mo akong tawanan. Seryoso yun, tol. Feeling ko, nagagalit na sila sa ginagawa natin. Lalapitan si Ambet. Sasalatin ang leeg at noo. Stressed ka ba? O naturukan ka ng dengvaxia? Umidlip ka kaya muna? Hindi mo ba na-experience yun? Walang bayani o presidente na nagpoprotesta sa panaginip mo? Umayos ka nga. Kagaguhan niyang sinasabi mo. Tingin ka sa paligid mo. Nakalipat na tayo dito sa fully furnished apartment dahil sa negosyo. Yung laptop mo, nakabili tayo ng bago after natin isulat yung alamat na ang mga lumot sa Boracay ay nagmula sa naglalahgas na buhok ng mga sirena. Yung beanbag, lampshade, at mesa natin. Nabundar natin yan after natin gumawa ng article sa Kwentong Bayan lang. Ang pagre-rape kay Pepperoni Paloma. At yung weekly supply natin ng fresh milk. Dahil yan sa pagsulat natin ng anecdote ni Melcora Aquino na nagpapa-breastfeed siya ng mga anak ng mga katipunero. Kapag lumakas pa lalo ang website natin, makakarenta na rin tayo ng maayos na opisina. Naisip mo ba yon? Mali ang ginagawa natin. Yun ang tumatakbo sa utak ko. Huwag mo kasing patakbuhin yung utak mo. Ang isipin mo, nakakapagbigay ka sa parents mo ng pera. Nabibigyan mo ng allowance yung kapatid mong high school. Above poverty line na tayo, tol. Ayon sa NEDA. Kaya na natin bumuhay ng 3 anak dahil sobra-sobra sa 10,000 ang monthly income natin. Dahil yan lahat sa Dcasure.com. Ngayon pa ba tayo hihinto? Naka-take off na tayo, tol. Di ko na alam, Nato. Ano bang nangyayari sa'yo? Para kang nadedwende na ewan. Yung pamangkin ko kasi, Ano namang meron sa pamangkin mo? galit sa akin dahil nung may assignment sila sa HECASI na sino si Jose Pidal, nag-google siya. Nakita niya yung article sa website natin. Yung pinasulat ng tauhan ni GMA nung last election? Oh, ikaw gumawa nun, di ba? Ang daming shares nun. Ang sabi ko sa article na yon, si Jose Pidal ay imaginary friend ni Ping Lacson na hindi niya na-outgrow na yung money laundering case na ibinabato kay Mike Arroyo noong 2003 ay hallucinations lang. Kasi binubulungan si Ping netong si Jose Pidal na mukhang sorbetes na nagkatawang tao. Yun ba yun? Oo. Yun ang sinagot ng pamangkin ko sa homework niya. Confident pa siya sa sagot niya dahil alam niya ako mismo ang source. Kaya nung nag-recite siya, pahiya siya sa buong klase. Eh bakit kasi hindi mo tinuruang mag-research sa internet yung bata? Meron namang Wikipedia. Hindi yun ang issue, Nato. Nakakagulo na tayo sa pag-aral at pagkatuto ng mga bata. Tol, pag mong i-complicate yung nangyayari, hindi lang talaga marunong mag-google yung pamangkin mo. Pupusta ko, hindi ito isolated case. Malaking probability na marami pang readers natin ang sobrang misinformed na. At gusto mong itigil yung pinagkakakitaan natin dahil sa probability na yan? Bakit? Magiging informed ba sila lahat kung hindi nag-e-exist ang Dcasure.com? Huwag kang mamiloso po. Ambit, maraming bubong Pinoy. Yun na nga eh. Bakit hindi na natin sila turuan ng tama, ng totoo, para hindi sila maging bobo? May sumubok na. Marami na, tol. Pero ano, binoto pa rin nilang Senado si Pacman. Nagkabulagan na sa Senado dahil kay Soto. House Speaker na yung mandarambong na si Gloria. Tatakbong senador sa 2019, sina Bong Gogo at Harry King King. At malamang sa malamang ay mananalo. May magagawa tayo para may magbago. Hindi ka sure. Magli-ring ang cellphone ni Ambet. Matatagalan bago niya makancel ang tawag. Sino ba yan? Iinom ng gatas. Ba't ayaw mong sagutin? Hindi sasagot si Ambet. Patay mali siya. Pwede na ba tayong magtrabaho? Mararamdaman ang paghilab ng chat. Teka,
Nadali na rin yata ako nung gatas. Papasok sa CR si Nato. Tangina, Ambet! Hindi mo binuhusan si Rizal! Ngingisi si Ambet. Tutunog ang cellphone niya. Agad niyang babasahin ang text. Magre-reply siya. Tapos ay pupunta sa mesa ni Nato. Sisimsimin niya ang mga kontrata at susubukang hanapin ang iba pa. Maya-maya may kakatok. Bubuksan ni Ambet ang pinto. Maririnig ang sound na parang choir of angels. May smoke effect pa. Naroon si Kliyente 2, isang ministro ng Iglesia ng Hari. Magandang gabi, kapatid. Matutulala si Ambet ng ilang segundo. Hindi mo man lang ba aanyayaang pumasok ang ministro ng Ebanghelyo? Matatauhan. Tuloy po kayo. Kapatid, paumanhin sa pagkambala ko sa inyong munting tahanan. Ako na mismo ang nagsadya dahil hindi mo sinagot ang mga email ko. Ha? Ano pong email? Wala po. Batid mo ba na ang hindi pagtugon ay tahasang pandudusta sa tunay na iglesia? Medyo busy po kasi talaga, ministro. Babalikan ang paghahanap sa mesa ni Nato. Kita niyo naman, di na namin alam kung alin ang uunahin. Parating prioridad ang paglilingkod sa Ama. Wala ka sa tamang daan kung hindi siya ang nauuna. Ano pa bang gusto niyong ipabago doon sa nirelease nating write-up? Approve naman po yun ng council niyo. Kapatid, may ilang detalye na nais sana naming idagdag sa teksto. Dudukutin ang papel sa bulsa. Nagdala na ako ng sarili kong kopya. Ministro, pwede po bang bumalik na lang? Nababahala kasi ang ilang mga kaanib sa listahang inilathala natin. Masyado kasing malapit sa katotohanan. Kung ang pinapakay natin ay ang ipakilala sa mundo ang banal na iglesia, kailangan gawin natin ang ilang rebisyon. Mapupuna na hindi siya pinapansin ni Ambet. Kapatid, nasa harap ka ng ministro ng Ebanghelyo. Sa akin lang dapat ang atensyon mo. Eto. Iaabot kay Ambet ang papel. Basa! Bantulot na magbabasa. 5 Guinness Book of World Records na nasungkit ng IMH. Number 1. Pinakamalaking concert venue sa buong mundo. Taong 2014, ginulat ng Iglesia ng Hari ang Pilipinas sa pagbubukas ng Super Stadium of the Christ. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-75 taon pagkatatag ng kapatiran, pinasinayahan ang stadium na kayang maglaman ng 50,000 tao. Ang boring! Idagdag mo dyan na ang Super Stadium ang itinalaga ng Ama na magiging tanggulan ng mga maliligtas. Na ang Super Stadium ang hinirang na lugar kung saan mabubuklod ang bayan ng Diyos sa oras ng paghuhukom. Tuloy! Number 2. Pinakamaraming bilang ng taong lumahok sa sabayang pag-awit. Tinipon ng INH ang mga miyembro ng kanilang kwet upang umawit ng papuri sa Ama. Ito ay pagpapakita ng bigkis ng mga tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Ang sagwa, palitan natin. Sabihin mo na nasaksihan at narinig ng mga taga-Guinness ang tila isang pulutong ng anghel. Sila'y kinilabutan na para bang pinukaw ang ng banal na espiritu ang kanilang damdamin. Tuloy! Number 3. Pinakamalaking grupo na nagdulot ng traffic sa Metro Manila sa loob ng 10 oras. Palitan natin yun, kapatid. Gawin nating pinakamalaking kawan ng Ama na kumilos para sa iisang adhika. Pero talaga naman pong pinag-traffic yung EDSA. Ako nga naglakad mula Guadalupe hanggang Kamuning. Makinig ka sa ministro, kapatid. Palitan natin. Ayoko. Palitan mo! Saktong paglabas ni Nato mula sa CR. Ministro, ano pong problema natin? Ayaw sundin ng kaibigan mo ang mga rebisyon ng ministro ng Ebanghelyo. Ambet naman, kliyente natin si ministro. Kliyente lang siya. Tayo ang may-ari ng website. Kaya may say ako kung anong lalabas doon. Sira ulo ka ba? Hindi natin makukuha yung full payment kung hindi natin siya susundin. Wala na akong pakialam kung magbabayad siya o hindi. Ako meron. Di ka mag-revise. Kapatid, sa ginagawa mong yan, hindi ka maliligtas sa puot ng Ama. Ambet, kanina pa ako nagtitimpi sa kagaguhan mo, ha? Kanina mo pa rin ako hindi niintindi. Sinabi nang ayoko na ng maduming trabaho. Tangina naman, tol. Ang labo ng trip mo, eh. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Bayani? Santo? Basta ayoko ng manloko ng tao. Kung yun ang hangad mo, umanib ka sa amin at ipagpatuloy ang mga gawain ni Elias. Ba't ako sasama sa ministrong gumagawa ng kwento para pagtakpan ang issue ng samahan niyo?
Sinasabi ko sa'yo kapatid, mananagot ka sa ama. Sumusobra ka na, Ambit. Kung gusto mong magpa-righteous, wag mong idamay ang negosyo ko. Negosyo natin. May ownership din ako sa dkasure.com. Pwes, panindigan mo yung ownership mo. Umayos ka at gawin mong trabaho mo. Tapusin mo ang iyong takbuhin kapatid. Hawakan mo ng buong giting ang pananagutan mo sa ama. Maliing pipikit. Nasa ibabaw ng dibdib ang mga kamay. Tapusin mo ang iyong takbuhin kapatid. Hawakan mo ng buong giting ang pananagutan mo sa ama. Maliing pipikit. Nasa ibabaw ng dibdib ang mga kamay. Takilang Diyos, nawa po ay mapuspos ng liwanag ang hinirang mong anak. Matanto nawa niya ang kanyang talent ay maaring magsilbing sulo sa dilim ng gabi. Patuloy nawa siyang magpunyagi upang makamtan niya ang kaligtasan. Saglit, didilat. Mga kapatid, mauuna na ako. Tiyakin ninyong bukas ay tapos na ang revision ng teksto. Lalakad paalis si kliyente 2. Ayoko na, Nato. Madedemanda ka ng breach of contract, gago. Ipapakita ang mga naipong kontrata. Isang palito ng posporo lang ang katapat ng mga kontrata mo. Saglit na matatahimik ang lahat. Sa lahat ng matalino, ikaw ang bobo. Kahit sunugin mo yan, may kopya pa rin ng mga kliyente. Hindi makakaimik si Ambel. Maririnig ang FB notification sa laptop ni Nato. Lalapit si Nato sa laptop. Putang ina, Ambit! Tignan mo to. Mocha Latte officially likes dkasure.com. Ni-like ni The Mocha Latte ang page natin. Lamang na tayo ng isang like kay Jessica Soho. Tangina, ang surreal. Sure ka ba na si Mocha Latte nga yan? Oo, tol. Ayan nakalagay sa profile niya. Salary grade 29. Aniwala ka na naman agad. Baka symbolism lang yan. Gago, si Mocha Latte yan. Tignan mo yung profile picture. Di ba singit ni Mocha Latte yan? At itong status niya. Kinagamit po ng ilang mga tao itong maliit na issue sa award para pagtakpan yung nangyayaring pag-aalboruto ng mayong bulkan sa Naga. Patingin nga. Kukunin ang laptop. Fuck, oo nga. Nak ng pakshit. Puputaktihin lalo tayo ng likers dahil dito. Ipa-follow na rin tayo ng mga supporter ni Duterte. Ang bangis natin, tol. Habang nagre-rejoice si Nato ay parang magkakaroon ng mapait na eureka moment si Ambet. Tangina, Nato. This must be a sign. Anong sign? Yung pag-like ni Mocha Latte sa page natin, ang ultimate sign na dapat na tayong tumigil. Naririnig mo ba sarili mo? Nato, masamang pangitain to. Mismong ang reyna ng fake news na ang naniniwala sa mga kagaya nating bogus. Itutulak ni Nato si Ambet. Totoong galit na. Ikaw ang magtigil. Gago, naulol ka na yata talaga. Hindi to ang gusto ko. Kung gusto natin ang nasunod, malamang baon na tayo sa utang kung kani-kanino. Ambet, nalimutan mo na ba kung bakit natin naisip i-launch ang website? Para yumaman? Gago! Kasi gusto natin magsulat. Gusto natin mabasa ng iba yung mga gawa natin. Sabi mo pa, fuck Visprint, fuck Psycom, fuck Anvil. Kung ayaw nila tayong i-publish, magpa-publish tayo on our own. Ito na yun, tol. Nagagawa na natin. Well, salamat na rin sa husay ko sa computer programming. Di ba dapat happy ka? Hindi ko sinabing hindi ako masaya. Sabi ko, nababother na ako. Nagigilty. Isipin mo rin kasi yung other side of the coin. Gusto rin naman ng mga followers natin yung nababasa nila. Tanda mo, bentang-benta yung sinulat nating love story ni Judy Tagiwalo. Kunento natin na nagmahal siya ng totoo at hindi siya basta na ano lang. Ang saya-saya mo nun dahil feeling mo, ang dami na nating fans. Ang dami pa nating gustong isulat. May ibang paraan pa naman para maging writer. Ano? Babalik tayo sa pag-produce ng chapbook? Magsusulat tayo sa Wattpad? Why not? Nek-nek mo! Kung di Wattpad, mag-video na rin tayo ng makalaslas puslong tula. Kaya din natin yun. Gago! Ayoko nga kina Sarah at Phil K, di ba? Sumubok ulit tayo sa publication. Mas magaling naman na tayo ngayon. At di hamak na mas marami tayong kikitain dito sa dkasure.com kesa sa pagpapublish sa Liwayway at sa mga textbook ng Vibal.
di magpasa tayo sa mga anthology. Sisiyo na yun sa atin. 500 pesos at shoutout lang ang mapapala mo dun. Pera-pera na lang ba talaga tayo? Siyempre, hindi. Alam mo naman kung ano ang value sa akin ng website natin. Sige, I admit, nakakapagluho na ako ngayon dahil may income na. Pero higit pa dun, nakakagawa ako ng isang bagay na ikaka-proud ng parents ko. College pa lang tayo. Utang-utaka na sa hang-ups kong to. Tapos ngayon na okay na, ipagdadamot mo naman bigla. Mapapahiyaw si Ambet sa frustration kasabay ng paghagis sa hawak ng mga kontrata. Ang sama-sama natin, Nato. Mas masahol pa tayo kay Mocha. May mas masama pa sa atin, tandaan mo yan. Bakit tayo papayag na maging kagaya nila? Dahil ayaw nating matulad sa iba na pinili ngang maging tama, wala namang laman ng bulsa. Di ka ba natatakot sa karma? Tang ina tol, totoong buhay to, hindi pelikula ni Chris Aquino. Magliling ang cellphone ni Ambet. Saglit niyang tititigan ng screen ng telepono. Tapos ay ipakancel ang tawag. Saglit silang di mag-iimikan. Iikot ni Ambet ang paningin sa paligid. Gising-gising tol, walang future sa tang inang serve the people. Gising na ako, Nato. Tapos na ako. Lalabas si Ambet. Matatameme si Nato. Hindi makapaniwala sa naging takbo ng usapan. Iinom sana siya ng gatas pero ubos na. Pupulutin niya ang mga nagkalat na papel. Maya-maya, maririnig niya ang mga boses mula sa labas. Huwag man ang subukan manlaban. Pasok! Dali! Saglit lang, boss. Ma'am, wala akong atraso sa inyo. Buksan mo yung pinto! Bubuksan ni Ambet ang pinto. Nakatutok sa kanya ang baril ng lalaki. Gulat na mapapaatras si Nato. Hoy! Trespassing kayo! Papasok si Kliyente 3. Magtatanggal ng eyeglasses at nakatalukbong na shawl sa mukha. Sekretary siya ni Amy Marcos. Sexy ang bihis, may dalang malaking signature bag. Ilalak ang pinto. Chill lang kayo mga pogi. Wala kaming balak na masama. Anong wala? May baril tong lalay mo eh. For security purposes. Titignan si Nato at Ambet from head to toe. So, you're Nato and Ambet of Dicasure.com. Oo. Hindi. Oh, I thought you're an amazing pair. Bakit walang unity? Anyway, let me get straight to the point at my next appointment pa ako. You know me naman siguro. Ako ang secretary ni Congresswoman Jaime ng Ilocos. I've heard yung website ninyo ang pinakamaingay ngayon sa social media. Obvious naman siguro, I want you to write something for me. Sarado na kami. Bankrupt. Pag di ka tumigil, yung bibig mo sasara ko. Calm down, guys. No need for violence. Sopistigadong uupo. Mabilis lang naman to, boys. Kagagaling ko lang kasi sa theater. I tried to watch that Chipipay Festival of Martial Law Plays. My God. I had to disguise pa nga para makanood. Tapos ang crappy naman ng show. And I was so shocked. They fabricated stories na makasira sa image ng family ni Congresswoman. Worst, the hashtag Never Again is trending worldwide as we speak because of that stupid production. Buti nga sa inyo. Ilalapit na lalaki ang baril sa mukha ni Ambet. Now, I want you to write an article stating how great and how noble the former president was. And since it's an urgent job, nag-prepare na ako ng outline. Kukunin ng USB sa bag, iaabot kay Nato. Nandyan sa USB ang file. Just follow that. Kukunin sa bag ang Ilocos goods. Nagdala na rin ako ng longganisa, bagnet at chicha corn, poke-poke at kabatiti. Specially made for you para ganahan kayo mag-work. Do it quick ha! Then ibibigay ko rin ang cheque ora mismo. Teka, may Ilocano ba sa inyo? Hindi iimik sina Ambet at Nato. Tinatanong kayo ni Madam. Ada Ilocado kado kayo nga duwa. Shock, Ilocano ak. Taga-Batak ang tatay ko. Mahusay na to. At least I know I have your loyalty. Nowadays kasi, nagkalat na ang mga traidor. O dali, sulat na. Persahang iuupo ng lalaki sa harap ng iisang laptop sina Ambet at Nato. Magtitinginan sila, magpapakiramdaman. Kaya ba yung 30 minutes, max? Yes! Bubuksan ni Nato ang file sa USB. Babasahin niya ang outline tapos ay magsisimulang mag-type. May kasunduan tayo. Nakafocus lang sa screen. Ayaw mo na sa Dicasure.com, di ba? Lalabas pa rin dyan ang pangalan ko. Pangalan o buhay mo?
Mamili ka. Tangina, alam mo tawag dito nato? Kalma. Imbis na dumada ka dyan, tumulong ka na lang. Ayokong itakwil ng lolo't lola ko mula sa hukay. Eh, di samahan mo na lang sila, gago. Okay na? Sisilipin ang laptop. Nakaalim na linya pa lang, madam. Tutunog ang cellphone ni Ambet. Dalawang magkasunod na text. Is that mine? Baka hinahanap na ako ni Sir Bonget. Magbabantay pa kami sa recount. Hindi, madam. Cellphone itong ayaw magsulat. Lalapitan si Ambet. Naku, abala talaga sa trabaho yung gadget eh. Sa bulsa ng short, madam. Akmang dudukutin ni Kliyente 3 ng cellphone. Papalapag si Ambet. Isang kibot mo pa, tutuluyan na kita. Give it to me na, ibabalik ko rin mamaya. Bantulot na ibibigay ni Ambet ang cellphone. Tutunog ulit, isa pang text. Mukhang may urgent concern tong katext mo ha. Ang kulit. Wait. Let me check it for you. I'll just read na lang. Huwag mong pakailaman yan. Shh! Nagko-concentrate yung friend mo. Kakalikutin ang cellphone ni Ambet. Tangina, sinabi ng wag eh. Oh, anonymous sender. Sabi niya, nasan ka na? Akala ko ba saglit ka lang dyan. Paubos na foods. Dito na yung kontrata mo. Approve na yung gusto mong sahod at publication grant. Uy, good news ito ah. Itutuloy ang pagbabasa. Dito na rin si Boss Tiodi. Hintay ka. Papainom yata. Pa-welcome sa'yo sa sulatingbayan.com. Nanginginig sa galit na titignan ni Nato si Ambet. Halos lumubog naman sa lupa si Ambet. Oh, dali. May naghihintay pala sa yung inuman. Pero later mo na replyan ha. Finish that first. Ibabalik ang tingin sa screen. Putang ina ka! Traidor! Sinungaling kang hayop ka! Sabihin ko din naman sa'yo, Nato. May nalalaman ka pang guilty. Tangina ka! Hindi ko alam na magaling ka palang umarte. Hindi ko pa naman. Kala mo kung sino kang malinis? Traidor ka! Ako mismong babaril sa'yo. Tangina ka! Boys, later na mag-away please. Can I hear the first paragraph muna? Hindi iimik ang dalawa. Kabagis, mabalin nga basahin ti umuna nga paragraph. Uy, mga bigi ba kayo? Aagawin ni Nato ang baril ng lalaki. Itututok niya ito kay Ambet. Hayop ka, Ambet! Ni sa panaginip, hindi ko maisip na magagawa mo sa akin to. Ibalik mo sa akin yung bata, ginaroan. Itututok ni Nato ang baril kay Kliyente 3. Mapapasigaw si Kliyente 3. Okay, Nam! Lalapit sa laptop. Naisave nyo ba tong sinusulat nyo? Control S! Control S! Tututukan ng baril ang lalaki. Lumayas na kayo kung ayaw nyo kong madamay. Hindi ako aalis hanggat hindi nyo natatapos ang pinapasulat ko. So please, kumalma kayo, mga ungas. Tol, di natin kailangan umabot sa ganito. Walang ganito kung di mo ako tinarantado, gago. Gagawa ka pa ng kwento na napapaginipan mo sina Ninoy at Cory. Ang galing mo talagang writer eh. Walang invento sa mga sinabi ko sa'yo. Tutong niligan ako ni Ninoy. We, anong itsura nila sa panaginip mo? Kulay dilawan. Si Raulo, sa lahat ng fake news, ikaw ang pinaka-fake. Itututok kay Ambet ang baril. Paano mo nasikmurang ipagpalit ang kaibigan sa kwarta? Tangina, akala ko kilala kita. Tol, pag-usapan natin, please. Wag mo akong tawagin tol, hayop ka. Mas masahol ka pa sa mga amo ng babaeng to. Hoy, hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, Pogi. May makukuhang gunting sa mesa ang lalaki. Itututok niya ito sa leeg ni Ambet. Putangin na ka, ibaba mo yan. Kundi gigripuhan ko tong kaibigan mo. E di gripuhan mo, gago. Wala akong kaibigan na ipinagbibili ang kaluluwa. Hahampasin ng bag ang lalaki. Huwag ka naman makisawsaw. Pag yan nadali mo, pati tayo makakalaboso. Papakawala ng lalaki si Ambet. Nato, di naman kita iiwan sa ere. Kapag nandun na ako, pwedeng-pwede kitang kunin. Magkakatabaho pa rin tayo. Tangina, anong klaseng logic meron ka? Kala ko ba matalino ka? Matutulungan tayo ni Sir Teodi. Marami silang naalok na perks. Pakiginabang ka rin. Perks? Nasilaw ka sa perks? Naisip mo ba na may mga kliyente kang tatakbuhan? Na bago mo pa ma-enjoy ang pinagmamalaki mong perks, malamang sa malamang na ipapatay ka na nila. Kay Ambet. Makinig ka sa kanya, gunggong. Pwede ba? Itigil niyo ng bangayan dahil sayang ang oras. Kay Kliyente 3. Itikom mo, yung bunganga mo. Grato, kakampi mo nga ako, di ba? O sige, putok mo. Iputok mo para magkaalaman na kung sino sa atin ang traidor. Bata kung babarilin mo, barilin mo na. Ang dami mong satsat. Huwag kang atat. Kalabitin mo na. Ikaw ang humihingi nito, Ambet.
Kung ilalaglag mo ko, sisiguraduhin kong isasama kita. Ipuputok na sana ni Nato ang baril pero agad siyang madadamba ng lalaki. Maaagaw ng lalaki ang baril. Itututok kay Nato ang baril. Utang ama ka, mas madadal ka ba kay Christy Fermin? Hahampasin ng bag ang lalaki. Sinabi ng tama na yung barilan. Wala tayo sa Marawi. Magsulat na kayo. Tatakbo si Nato papunta sa pinto, pero agad na magpapaputok ang lalaki. Matitigilan ng lahat. Halatang tinablan ng takot sina Nato at Ambet. Hindi sila makakilos. Uki, Tinam! Hindi ka ba marunong umintindi? Lalapitan sina Nato at Ambet. Pupuluin kong bumbunan nyo kapag hindi kayo pumalumi. Dali, kilos! Magtitinginan sina Ambet at Nato. Wala na silang kawala. Babalik sila sa mesa. Ihaharap ni Kliyente 3 kay Nato ang laptop. Nasaan na nga ba tayo? First paragraph, madam. Yeah. First paragraph. Parinig nga. Nagpipiyok-piyok na babasahin ng sinulat. Ang panunungkulan ni Ferdinand E. Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas ay maringal na panahon ng kapayapaan, kasaganahan at kaunlaran. Saksi dito ang mga magsasakang tumanggap ng di matatawarang suporta ng pamahalaan. Ang mga kabataang nakatamon ng mataas na uri at antas ng edukasyon. Ang mga manggagawang kultural na namayagpag dahil sa maksikhay na pagsusulong sa sining. Sa ilalim ng... Kulang yung fourth sentence. Masikhay na pagsusulong ng sining ni Imelda Marcos. Insert that, okay? Tatango si Nato. Continue. Ikaw naman ang magbasa, Ambet. Unti-unting magdidilim ang entablado habang nagbabasa si Ambet. Sa ilalim ng rehimeng Marcos, dinakila ang Pilipinas hindi lamang sa Asia, kundi sa buong mundo. Bawat Pilipino ay nakasandig sa pangakong bukas ng pagtatag ng isang bagong lipunan.